Tala? Lumpia. So guys, ayun yung mga cows, Swiss cows kami ngayon. Medyo steep lang yung bandang doon. Magkano yung sweldo mo? Hi guys, welcome back to another video diary here in Switzerland naman, no? Bago naman yung ating video. So we are here currently at Switzerland. It's around it's July 4th of July for the Americans, and we decided mga Filipinos na nagtatrabaho sa same company na mag-barbecue. So we'll be going to Ate Janine's house for the barbecue party. I would say party. So mag-barbecue kami doon kasama namin the girls except Micah because nasa Philippines siya. But anyway, Ate Janine will have prepared barbecue, and then we will bring some drinks, lumpia, meron ding cake, no? So, anyway, samahan nyo kami, and then, of course, we will meet Ate Janine's daughter, si Tala. So, check natin yan. So, samahan nyo kami, a Friday party, barbecue party in Geneva, Switzerland. So, let's go! On her way to a party, y'all. Good morning, y'all. Kahit yung juice na lang, ilagay mo dito. Hi guys, so we are currently at the neighborhood of Ate Janine. Hello! So kung nakikita mga building, kami yung tinatawag na asay. Sa Ano Bisaya, asay? kung saan may kainan, andon. Asay. Asa ng asa? Asay kaunan, asay birthday, asay kaon, asay kaon. Asay yun, Bisaya. Pero in fairness, grabe tong slide na to. Ang taas. For a child. Parang kakabahan naman ako kung ipapaslide ko yung ano ko dyan. Sipin mo si Tala nasa taas na. Tala? Hi guys, so we're currently doing barbecue with Kuya Mark. Kuya Mark, sama ka daw. Magkain ka daw sa vlog ni Brian. Hello. Tara, rinag... Welcome natin. Hi guys, subscribe Hello. to my channel. Hello. Whoop. Wow. Shy. Hello, we are the girls. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Ça va, ça va? Ito. Double, para mukhang maraming words na alam. Bonjour sa inyong tanan. Sawadika. Sawadika. Wow. Lord. Sarangiyo. Kunwari birthday niya. Anong greeting niyo? Birthday, Bri. We are so lucky to have you. I think yung greatest wish ko kay Brian, more hair to come. Sana matubuan na siya ng hair. Sabi ko, more hair to come. Bri, inaaway ka nila, Bri. Hair. Sana mag-continue pa siyang maging mabait, matulungin. Sa true. At nakaaway. Sana tubuan ka pa ng hair sa ano. Ang wish ko sa self ko, magkabuhok na sana. So okay. Guys, we have our barbecue, and we have our suka, of course, the rice, salad, and the lumpia. For this day, thank you for gathering us, and thank you for the food that we have in front of us. Bless this food, sanctify it, and pray that we'll enjoy this evening. In His name, pray. Amen. Amen. Picture this, kasi nag-book lang. Kung bagay. Baso niya. Or, Ipas. yeah, baso.
Argentina. Lumpia from the handmade of Ella. And the salad handmade by Megan. Lagay ko to sa freezer. Yeah. Barangayan. Thank you, ate. This is our view. 2,000 years later. Welcome or welcome back on my channel. I'm Brian from the Philippines but currently living and working here in Switzerland. And finally, we have a vlog about Switzerland. So for this today's video yan, para makita nyo ako. So for this today's video, we'll be going to Rosh Tinai. So it's a hike video vlog. I'm together with me is Lotus. Some of the girls are out. They are in different countries or may lakad. So anyway, I'm very excited since this is a comeback hike for us. It's currently summer here in Switzerland. Specifically, it's currently July 12. So medyo mainit, medyo maganda yung weather, not so hot, medyo malamig sa mga nakarang araw. And yeah, samahan nyo kami and hopefully hindi ganun kahirap yung hike na to. So let's go guys. Ciao! Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Hi guys, just touched down Rosh Tinai with Lotis. So cold. It's so cold. Pero ito yung sinakyan namin na train, ayan. Ayan siya. El Feshawi. No, El Fefro. So it's very cold here. Medyo nasa taas na kami ngayon. And dito is parang 3.5 kilometers hike daw siya. Ito na yung hike. Slow lang kami. But intermediate daw siya. Medyo malamig talaga. But anyway, ito yung view namin. Kung makikita nyo. Pakita ko yung view. Ayan yung view. Ayan. Grabe. Butas-butas pa man din yung suot ko. Ayan. And then ito yung hike. Alam mo yung para may aircon ka na maliliit. Ganun yung feeling ko. So guys, ayan yung hinike namin galing sa baba. Tapos nandito na kami. Ito na yan. But look at the view guys. So ayun yung view. And dun yung metro. Dun ako nakatira. And then dun sa part na yon yung Geneva. So ayan. Ganda. Ganda. Hi guys. So nag-hike na kami ngayon. Medyo steep lang yung bandang doon. Ayan, may mga nakasunod pa man din sa amin. But anyway, medyo safe naman dito sa Switzerland. Dito nga pala ako. Ito yung Lake Lac Léman. So it encompasses Montreux, Lausanne, hanggang sa Geneva yan. Tapos pag nag-hike ka, may sasalo naman sa'yo. Actually, very expert yung mga Swiss in terms of hiking. If meron sila mga free day, ganyan. So ang ginagawa talaga nila is outdoor activities like hiking, like swimming into the lake, ganyan. And kailangan mo lang talaga na medyo training kasi baka for them, it's easy hike. But for us, for example, ito intermediate level to. Pero okay lang din naman siya. Sanay na kami kasi matagal na kami dito sa Switzerland. Parang yung kanina, hindi talaga ako makamaba kasi sobrang steep. Sevre. Oui, sevre. So, interviewin kita ngayon. What do you like more about life in Switzerland? Ano mas gusto mo dito sa pamumuhay dito sa Switzerland? Think yung work-life balance. Dahil sa Pilipinas, parang buong araw ko nagtatrabaho lang ako. At saka walang kasing merong ibang pwedeng gawin. Pero kasi pupunta ka pa ng province, something like that. Ito,
ang convenience ng transportation. So, Di ata kahit naka-record. yun, work-life balance and the convenience of traveling around. Ilang taon ka na nandito sa Switzerland? 3 years, 6 months. Yeah, 6 months. So basically kasi, we are, parang na-hire kami dito as same company in the Philippines. Tapos kinuha lang kami dito. Sila directly from Philippines to here. We are working under the permit P. Di kami TNT dito. But anyway, we will be having our permanent resident. Wala pa yung passport, pero permanent resident after After 5 years, but depends on may mga mga requirements. passing mga requirements So, like kailang, language proficiency. sobrang mataas yung sahod dito. Pero mataas din yung cost of living, di ba? Pero for you, sapat ba talaga yung salary in terms of cost of living? Well, sa current salary, Natin. yes, yeah. Pero sabi nila, it could get higher naman. So, pero sa current salary level, yes, kasi nakakagala pa nakakapunta pa ng ibang bansa and nakaka-save. So, I think it's more than enough kahit hindi siya yung sobrang taas na level ng sahod in terms of like yung professional basta. Ang minimum salary dito normally is around 200 plus thousand. So, nasa above In average. pesos. Yun yung parang pinaka-minimum nun. So, yeah, depende. I mean, kung masipag ka naman, kung skilled ka naman, pero plus din naman yung may language ka. Yeah. How do Swiss treat foreigners, especially Filipino, sa tingin mo? Welcoming. Hindi siguro like magiging friends na kayo agad, pero kasi kung ka naman, may maganda naman yung performance mo, they will give you the appropriate or right appreciation naman. So, yeah. If ever ba na, kunwari, aside from the Philippines, kasi may married na siya sa Philippines. So, aside from Philippines, ano pa ba yung country na parang mas interested kang tumira? Dito, I never imagined myself settling down in America. I don't know why. There's just something in US na parang hindi ako, feeling ko, hindi ako para doon. I mean, we love America, pero kanya-kanya talaga ng preference, di ba? Yeah. Doon naman tayo. Ano yung una mong binili? Magkatanggap mo ng first Swiss salary mo. Ano una kong binili? Sapatos sa Dosenbach. By the way, yung Dosenbach is yun yung pinakamura pang Mura. masang shop. Pero sa isipin mo, Sean, magkano yung sweldo mo? Confidential. I-flip mo na lang dyan. Hindi ako nagpapautang, sorry. Unless 20% interest. Yung 5-6. Ilan na pala yung ari-arian mo sa Philippines? Ay, confidential din. Actually, malapit ko na mabili ang buong Mindanao. Ang buong Surigao. Surigao pa lang. Nasa taas na kami ngayon, nasa tuktok na kami. Sobrang hirap nung hike. Wow! But anyway, ito yung view namin. Ayan siya. Doon ako nakatira. Tingnan nyo naman. Parang wala pa mang 2 taon to. Sinadala na lang yung mga bata. Tapos meron palang lake doon eh, no? So guys, ayan yung mga cows, Swiss cows. Grabe, tingnan nyo. Masarap talaga mag-steak. Wow! So anyway, kanina hindi namin alam yung pupuntahan. Actually, gumagamit pala kami ng app na Komoot. So yun yung parang hiking trail dito na GPS. So bibigyan kayo ng mga suggestions dun sa mga hiking trail na pwede nyong i-take. Kuwari sa isang area kayo, tapos ipapakita niya talaga. I'm not sure kung gumagana siya offline, pero online naman kami. Maganda naman yung signal sa mga bundok dito. And medyo malayo-layo pa yung aming lalakbayin. Siguro mga 2 hours pa kami naglalakad. Especially kapag nagvi-video pa kami, nag-IG story pa si Lotis. Wow! Tapos ayun yung station. So galing kami ng taas and then paakyat naman kami ngayon. So medyo okay naman yung dinadaanan namin. May pathway pero sobrang liit lang niya. Plus medyo may gugulungan kang cliff dito. Feeling ko naman hindi ka naman mamamatay kapag ka masa-slide ka dito. Parang nag-slide na ako sa ganitong pero hindi naman ako namatay. So guys, kita nyo naman, wala na akong buhok dahil sa hike namin. But anyway, ito yung hinike namin.
Ayan. Sa taas niyan, tapos paikot. Ayan pa, hanggang doon, hanggang sa baba, hanggang kumain na si Lotis. So, pabalik na kami ng Montreux ngayon. And ito yung sasakyan namin na train. Montreux, tapos Montreux Jazz Festival din kasi. So, ayan. From Philippines pa yan, no? Expired na. Expired na. Guys, meron dito, gusto namin mag-lunch and meron iba't ibang mga pagkain dito. Ayan, no? Ayan, Korean food in Switzerland. Ngayon sa may Montreux Jazz Festival. So, different artists perform here. May mga ticket lang sometimes, especially mga big artists. But, ayan, tingnan nyo naman, nasa tabi kami ng Lac Léman. So, ayan, tapos may mga iba't ibang mga pagkain, food stalls. Actually, may raclette pa nga. Yan yung Swiss talaga. Tapos meron doon Korean at saka yung smash burger. Pero mas gusto kasi namin medyo meat kaysa magtinapay. So, ayan, may mga alak-alak din. Ayan. Tapos babanggain pa din kami. So, actually, may mga boat din dito. Pwede ka mag-boat dyan. Pedalo. Yeah. Sarap nga maligo. Lalo na kung hindi ka pa naligo. Sorry. So, ayan, meron din sila dito parang bar. Pwede ka, marami kang iinumin dito. Hi guys, we ordered, of course, bibimbap sa Switzerland, plus burger, and Lotis. So, we're gonna eat now. Let's go. Tuloyin ko muna.